Sila ang mga bida sa pelikulang Ang Pangarap Kong Hold Up. Si Toto, si Eman at si Carlo. At ang pangarap nila? Maging pinakamagaling na hold-upper sa Barangay Rizal. Ang problema? Sa bawat racket nila, laging palpak. Pero ang tanong, kapag palpak ba ang krimen, ibig bang sabihin wala ng kaso? Kaya sa video na ito, aalamin natin kung anong eksaktong krimen ang nagagawa nila sa bawat racket. Robbery ba? Theft? Estafa? Attempted crime? O wala pa talagang krimen? Welcome to Zero Plot Armor, kung saan walang bida ang ligtas sa batas. At para malaman kung may kaso nga ba kahit palpak ang racket, balikan natin ang una nilang tangkang hold up. Laging gutom o mahirap. Sila ay naging kriminal dahil ito ang inaasahan sa kanila ng kanilang pamilya at komunidad. Naging kriminal sila dahil doon sila magaling. Hoy, dito! Mambala ka na! Putang ina mo! Ibigay mo sa akin gamit mo, kundi sasaksakin kita! Palpak nga, pero kumpleto na ang mahahalagang elemento ng robbery. May balak silang kumuha ng bag, may intent to gain, at gumamit sila ng pananakot at kutsilyo. At dahil sabay-sabay silang kumilos ayon sa iisang plano, may conspiracy. Ibig sabihin, ang ginawa ng isa ay pananagutan ng lahat. Dahil palagi silang palpak, binigyan sila ng bagong miyembro, si Nicoy. Migoy! Ito si Eman, anak ko. Si Carlo, si Toto. Si Nicoy, bago lang siya dito. Anak siya ni Canardo, yung dati nakatira dyan sa kabila. Mabait yun. Pinapakopya ko ng exam nung bata kami. Subukan naman nila ang bagong plano ni Nicoy. Alam nyo kasi, hindi na usap ang hold up yung paninindak eh. Lalo kung hindi naman natin kayang panindigan. Ba't naman nila ibibigay yung gamit nila kung di sila matatakot? Oo. Dilin lang natin. Dilituhin. Alam mo, maganda pa yon. Safe. Walang masasaktan. Ano yung babaeng yun? Mukhang maayos yun na target. Subukan ko? O sige, pero pag pumalpak ka, huwag mo na kami kukulitin ha. Tanda mo, wala na iba kukuha ang grupo sa'yo. Kaya kung gusto mo maging tunay na miyembro ng grupo namin, dapat makuha mo lahat gamit niya. Eh, sige, nood kayo. Malagay ko, puro kagagawa lang at si Nicoy. Tinan mo, kakausapin niya yung babae para ibigay yung bag niya. O di hindi hold up yun, limos yun. Palpak yan, tingnan mo. 5 minutes, pustahan tayo. Ako sa tingin ko, magtatagumpay yan eh. Kasi nakikita ako sa kanya lahat ng senyales na magaling na hold-upper. Ano?
Saan tayo? 50 oh. Renta. Okay, kasa. Ba, effective. Pero robbery ba ito? Siyempre hindi. Kasabwat ni Nicoy ang babae at dahil may consent, walang unlawful taking. Impossible crime ba? Hindi rin. Sa impossible crime, dapat may tunay na intensyong gumawa ng krimen. Pero imposible itong makumpleto. Dito, staged ang lahat at walang intent si Nicoy na nakaway ng bag. Matapos nila makita na effective ang hypnotism ni Nicoy, sinubukan naman ito ni Toto sa isang elementary student. Naanto ka? Hindi ba ako? Naanto ka eh. Hindi nga eh. Tumingin ka sa mata ko. Aantukin ka. Aantukin ka. Aantukin ka. Nakikita mo to? Ganda, di ba? Tignan mo lang ng mga mata mo, ha? Yan. Palpak na naman. Pero may kaso ba si Toto? Sa eksenang ito, wala pa. Wala namang ipinakitang balak niyang kunin ang gamit ng bata. Hindi rin siya humingi o nagtangkang kumuha ng anumang property. Bobo ang puta. Kaya walang sapat na overt act para sa attempted theft o attempted estafa. Kakaiba ang ginawa niya, pero hindi lahat ng kapalpakan ay krimen. Sumunod, nagkunwari naman si Carlo na nabangga ng isang kotse. Pero sa sobrang sama ng acting niya, kaya hindi na siya pinansin ng driver at ng may-ari ng sasakyan. Anak nang, ano nangyari? Kuya, bakit sila babangga? Ewan ko dyan, sir. Alayo ko dyan, di ko naman tinamaan yan. Kuya! Aray! Ah! Kuya, bakit sila babangga? Aray! Sira ulo ang puta. Kuya, wag ka lang babangga! Ah! Palpak na naman. Pero may kaso ba? Sa eksenang ito, wala pang attempted estafa. May panlilin lang na, pero wala pang ipinakitang paghingi ng pera o anumang overt act para mapabigay ang driver. Masama ang acting, pero hindi pa sapat para maging krimen. Dahil hindi gumana ang hypnotism, ginawa nila ang plano ni Eman, ang magpanggap na multo para mang-hold up. Bata, ibigay mo sa amin yung gamit mo, kundi kakainin kita. Bata, ibigay mo sa amin yung gamit mo, kundi kakainin kita. Yaman! Anong ginagawa mo? Kunin mo na yung bag! Yaman, kunin mo na yung Tangina mo, bata! Ibigay mo sa akin yung gamit mo! Kundi ka- Palpak na naman. Pero ngayon, may kaso na. Posibleng attempted robbery dahil sinimulan na nilang kunin ang bag gamit ang pananakot. Hindi lang nakumpleto ang robbery dahil nakatakas ang bata at wala silang nakuha. Peking multo, pero totoong kaso. Sa eksenang ito, may plano ang grupo na mang-hold up pero wala silang makitang pagkakataon para gawin ito. Kaya nang makita nilang iniwan ng target ang bag ng pera sa loob ng sasakyan, agad nila itong kinuha.
Tus, 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 tus. Carlo, ikaw nga. Tinawag mo. Hold up namin yan. Huwag nyo na bilangin, 1 million yan. Eman, hindi. 1 million nga. 1 million play money, oh. Palpak na naman. Kaya kahit peke ang perang laman, may consummated theft pa rin. Peke ang pera, pero totoong kaso. Baka kailanganin nila mamaya pag naglaro sila ng hold-upan. Sa huling racket ng grupo, balik sila sa basic, ang magkunwaring zombie para mang-hold up. At sa wakas, sumakses na sila. Kumpleto na ang hold up. May unlawful taking, may intent to gain, at gumamit sila ng pananakot para mawalan ng kakayahang lumaban ang biktima. Kaya maaari silang kasuhan ng consummated robbery through intimidation. Sa buong pelikula, pangarap nilang maging matagaling na holdupper. At sa finale, natupad din ang pangarap nila. Kasama nga lang ang totoong kaso. Tandaan, walang plot armor sa totoong buhay. Dahil kahit bida ka, kapag lumabag ka sa batas, may kaso ka.